Ito lang ang tanging paraan para mapanagot natin ang ating presidente na si BBM. Wala na pong ibang paraan para mapanagot siya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa ombudsman, hindi mo siya pwedeng kasuhan sa piskal, sa DOJ. Ang ibinibigay lamang ng konstitusyon na paraan para mapanagot ang isang leader ng bansa ay through impeachment. Kaya yun ang ginawa naming paraan noong Huwebes para siya ay mapanagot dahil siya ang ulo na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Tanong lang naman ngayon, gusto ba natin siyang managot? Tanggap ba natin na magpatuloy ang pagnanakaw sa ating bansa? Kung hindi natin tanggap na magpatuloy ang kanilang ginagawang kakorupsyonan, walang ibang mas magandang panahon kundi ngayon at ang tanging paraan na lamang na yan ay impeachment. Umaga po sa ating mga vloggers, vloggers, sa mga nanonood po ngayon dito sa Kapihan sa PDP. At privileged po ang aming partido, no, to have as our resource speaker and of course our guest na hindi na kailangan dagdagan pa ang kanyang pagpapakilala kasi yung marami. hit ba yun? Hitik, no? ng pagpapapuri dahil sa kanyang katapatan. Simula pa po nung nakaraang taon dahil sa ating eleksyon. Napakatapang na bata at millennial. Kasama po, maihahanay mo sa mga kabataan ngayon na hindi takot ilabas ang kanilang boses dahil gusto nila lumabas ang katotohanan. Walang iba pa kundi si Attorney Harold Respicio. Magandang umaga sa inyong lahat at maganda sa pag-invite nyo sa akin dito sa Kapihan. Napakasarap ng kape. Sabi ni Madam Penny kanina, i-grill daw ako ni Attorney Yvette. Grill talaga! Yeah, don't worry Attorney Yvette, I'm well oiled. So hindi ako masusulog na yung araw na ito. There will be no grilling, no? There will be no grilling kung hindi exchange of ideas, magbibigay ng mga questions kasi po ang pakayo talaga ng Kapihan ay explain sa publiko ano ho ba ang mga nasa likod ng mga current issues, lalong-lalo na sa usapin ng legal. And to start off, of course, is the hot topic of the non-acceptance by the Secretary of the House of Representatives of the supposed third impeachment complaint filed by the group of Attorney Mike Defensor, Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio, Miss Katie Binag, and some other complainants na nagsama-sama po to file this third complaint. And it would be interesting to note from Attorney Harold, ano po ba yung mga procedures, ano po ba yung mga legal implications pagdating po dito sa nangyari sa third impeachment complaint. So, without further ado, gusto ko po muna maitanong kay Attorney Harold, ano po ba muna itong impeachment proceedings at bakit ito importante? Importante ito dahil ito lang ang tanging paraan para mapanagot natin ang ating presidente na si BBM. Wala na pong ibang paraan para mapanagot siya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa ombudsman, hindi mo siya pwedeng kasuhan sa piskal, sa DOJ. Ang ibinibigay lamang ng konstitusyon na paraan para mapanagot ang isang leader ng bansa ay through impeachment. Kaya yun ang ginawa naming paraan noong Huwebes para siya ay mapanagot dahil siya ang ulo na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaso nga lang, hindi nila pinatuloy yung impeachment, halata na ayaw nilang panagutin ang ating presidente. Kung ngayon pa nga lang, hindi nila pinagbibigyan na pamanagot ang ating presidente o marinig ng taong bayan ang kanyang accountability. Meron ba silang kinakatakot? Exactly, no? And ano ho ba ang nakapaloob sa ating batas? At anong klaseng batas ang nagsasabi na dapat sa pamamamaraan lamang ng impeachment pwedeng ipadaan para ang isang pinuno ng bansang Pilipinas ay matanggal sa pwesto? Hindi lamang batas, kundi ang saligang batas. Ayun. Ang presidente para mapanagot, ang tanging paraan lamang ay impeachment. After niya maging president, pwede na natin siyang kasuhan left and right. Pero habang siya ay nakaupo, dapat natin
natin siyang kasuhan ng impeachment. Ang tanong lang naman ngayon, gusto ba natin siyang managot? Tanggap ba natin na magpatuloy ang pagnanakaw sa ating bansa? Kung hindi natin tanggap na magpatuloy ang kanilang ginagawang kakorupsyonan, walang ibang mas magandang panahon kundi ngayon, at ang tanging paraan na lamang na yan ay impeachment. At binibigyan tayo ng maayos na procedure ng ating saligang batas. Pero una pa lamang, hindi na nila tayo pinatuloy. That is right. And sinabi niyo po kasi na ito lamang ang pwedeng magamit ng taong bayan sa pamamagitan ng sino-sino po, no? Kanino nila ipadadaan ang kanilang boses na gusto na nilang ipatanggal, kung gusto man ng taong bayan, na nasabi nyo gusto na ng taong bayan. Sino po ba dapat ang pwedeng gumawa nito para yung boses nila ay madinig? Ayon sa ating saligang batas, pwedeng magsampa ang mga pribadong mga citizens ng impeachment laban sa presidente, at yun ang aming ginawa with the endorsement ng at least isang member ng House of Representatives. At yun ang ginawa namin doon sa House of Representatives noong Thursday. Pwede rin na ang mag-initiate ng impeachment ay 1/3 mismo ng House of Representatives. Yun ang mag-uumpisa, tapos may re-refer ito sa Committee on Justice, magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice. Kapag dadalhin yung report ng Committee on Justice ng 1/3 ng members of the House of Representatives, pupunta tayo sa main event sa Senate, at yun yung magiging impeachment court para mapatanggal ang ating presidente. Subalit, tama po ba, Attorney, na yung mga constituents, no? Kung yun ang hinaing nila, ang boses nila ay ang mga nasa House of Representatives! So, to my thinking, dapat kinokonsulta din, tama? Ng mga representatives, yung mga kinakatawan nila. Kung ano pa dapat ang magiging katayuan nila. Tama po ba yun? Tama yun! Tandaan natin, ayon sa ating konstitusyon, tayo ay isang democratic at republican government. Ang ibig sabihin ng republican government ay yung mga taong bayan ay rinerepresenta ng mga congressman. Ang mga congressman, kailangan nilang pakinggan ang boses ng kanilang mga constituent. Kung ano ang damdamin at hinaing ng kanilang mga constituent, yun dapat ang kanilang dalhin. Hindi naman na natin maitatanggi ngayon na ang damdamin ng taong bayan ay matigil na ang korupsyon. At ang tanging paraan lamang para matigil ang korupsyon ay tanggalin ang ulo ng korupsyon, at yun dapat ang dalhin ng mga members ng House of Representatives. Tama po yun. And kung sa ganitong pagkakataon na hindi magkaroon ng konsultasyon, no? Kasi alam natin, di ba tama po kayo, after yan sa i-calendar sa order of business, dadalhin sa Committee on Justice, if they find that the evidence enough to support, no? So dadalhin nila yon sa House, tama, para magbotohan. Okay. Doon sa punto na yon, pag-aaralan ng ebidensya, sa tingin niyo po ba, dapat magpaliwanag pa ang congressman sa kanyang mga constituents, o ito po ang ating pagkakaintindi sa ebidensya, ano sa tingin ninyo? Maganda po ba yun, o pwedeng sa kanya na lang sa sarili niya, hindi, ako magdidesisyon para sa aking probinsya, ito ang aming magiging boses? Hindi pwede. Ang boses ng isang congressman ay dapat i-reflect ang boses ng taong bayan. Tandaan natin, yung mga hearings sa Committee on Justice ay public yan. Lahat ng deliberations, lahat ng trial ay nakikita ng taong bayan. Kaya obligasyon ng bawat member doon mismo sa loob ng Committee on Justice na ipakita ang lahat ng proceedings nila sa loob. At pagdating ng pagkakataon na pagbobotohan na nila, kung ano man ang resolution ng Committee on Justice, kailangan pa rin nila ipaliwanag na tama at consistent sa hinaing ng taong bayan ang kanilang posisyon. Okay. And dun sa dun sa usapin po nung pagbigay po ng inyong complaint last Thursday. Okay, ano po ba ang mekanismo doon kung para ipaliwanag sa mga ating tagapakinig? Ano ang naging proseso at ano ang naging resulta ng inyong naging hakbang? Hoy! Nakita niyo na yung resulta? Masaya ba kayo sa result? Hindi! Walang niya itong secretary general. Nakakaiyak at nakakagalit at saka nakakadayariya, Ang nakakasuka. Kasi yun ang utos ng ating saligang batas. Kapag may complaint at meron kang endorser mula sa House of Representatives, ministerial duty yan ng Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang complaint. Pero ang kanilang ginawa, sabi yung head daw ng Secretary General's Office,
ay nasa labas ng bansa, kaya hindi daw nila pwedeng tanggapin yung complaint. Pero sir, ang pinagpapasahan namin ay yung Office of the Secretary General. Kung sino man yung next in line, dapat siya ang tumanggap. Parang kaso yan eh. Abogado rin kami ni Atty. Ibet. Kung wala yung husgado dun sa korte, kahit wala yung clerk of court, yung staff dyan ang tatanggap. Yun din dapat ang ginawa ng Office of the Secretary General. Ang dami-daming tao dun. Ang dami-dami natin pinapasweldohan mga taong bayan. Bakit hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho? Ang sinabi ng Deputy Bossing, hindi po kami authorized na mag-receive ng inyong complaint ngayong araw na ito. Tinanong namin, anong basis mo nilo? Bakit ayaw mong tanggapin yung aming complaint? Sabi niya, sir, hindi lang ako authorized. Sabihin mo kung anong basis mo in law. Yeah. Bakit ayaw mong tanggapin ang aming complaint? Kasi, ayon sa batas, binibigyan ka na ng otoridad ang iyong office mismo na tanggapin ang aming complaint. Bakit hindi mo tinanggap? And nung sinabi nga po yun na hindi ako authorized, at the very least, to my thinking sana nilabas niya, ito ho ang duties and responsibilities ko. Agad dito lang ako. Tama? Inamin niya na siya yung next, tama po ba? Inamin niya na siya ang next in line. Para lang po talaga gusto, tama po kayo, may batas di ba? If you're next in line, meron ka sense of duties and responsibilities, correct? He could have brought it out, correct? Tama, yun yung responsibilidad niya. Pero incriminating na yun. Siya na mismo yung nagle-layout ng kanyang liability ayon sa batas. Pero that is not necessary para mapanagot yung deputy na yun at para mapanagot yung Secretary General ng House of Representatives. Dahil malinaw na malinaw, naka-live tayo during that time at sapat ang ebidensya para sila ay mapanagot. Makakaasa po kayo na itong dalawang tao na ito at kung sino man ang kanilang kasabwat sa loob ng House Representative noong araw na yon ay mapapanagot at hindi nila maiiwasan ang paghihiganti ng batas. And what is the implication pagdating naman sa boses ng taong bayan, no? So to me, ang impression, pwede akong mag-decide kung kailan ko kayo pakikinggan. Tama? Kasi kung sinasabi mo na nobody can receive it, then napuputol ang serbisyo ninyo sa taong bayan. Tama po ba yon? Tama. Pero yung tinutukoy natin na approach ay discretionary approach ang tawag doon. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang naman ang approach mo sa iyong trabaho. Ministerial or discretionary. Kapag discretionary, meron kang leeway na tumanggi. Pero depende yan kung ano ang tungkulin na nasa harap mo ngayon. Ang pagtanggap ng impeachment complaint ay ministerial. Wala kang leeway na tumanggi. Dapat tanggapin mo yan in all events. Kapag hindi mo tinanggap yung impeachment complaint, ikaw ay hindi tumutupad ng iyong tungkulin at dapat kang managot. Okay.